Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Tayo ka nga ng konti. Zoom out mo, Kuya Boyet. Bakit? Yes, lakas mo ka 18 years old. Lakas mo ka bata ng Joporms. Joporms. T-shirt, maong skirt, diba? Converse. Yan. May iba naman minsan ng mga pormahan. Para hindi laging mukhang lalaban. Parang hindi mo laging merong rampa. Yan. Diba? Minsan lakas yung parang mall look. Correct. Yan. Lakas maka-college student, partner. At parang di ba yung mga porma bumabalik siya? Parang yung forma ko to nung 90s eh. Talaga ba? Oo, hindi lagyan mo ng bangs ng konti. Nakulot yan. Tapos medyo pamurenahin mo ng konti. Ganyan. Talaga ibabalik na. Ang kulay po ng t-shirt ko ay kulay brown. Ganito po yung kulay ko dati. So bumabalik talaga. Sadyang pumuti na talaga. Kasi brown talaga ako dati. Kaya nga, meron nakakita sa akin after so many years. Ang una niya talagang sinabi sa akin, you look so different. You're not, gulat sila, no? Sabi niya, you're not brown anymore. Yung parang duming-dumi siya sa balat ko dati. Hindi siya makapaniwala may improvement ang buhay mo. Ganon. At lagi naman po dapat nating iisipin yan, mga kabisyo, di ba? Na sa buhay po natin, habang nabubuhay tayo, habang nagigising tayo sa umaga, meron pong chance na mag-improve. Totoo yun, ha? Sayang yung araw na binibigay sa'yo kung magagalit ka lang, magreklamo ka lamang sa buhay. Yan. Mas maganda na spend mo yung araw na ibinigay sa'yo. Itong araw na to, kabisyo, kung magpapasalamat ka. Correct. At i-enjoy mo ang mga blessings na meron ka. Tama, 'di ba? Tapos gagawin mo yung sa abot ng iyong makakaya para ma-improve din yung buhay mo. Yes. 'Di ba sabi nga nila kapag ka ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan 'yan, 'di ba? Kasi hindi mo naman mapipili 'yun 'di ba? Pero kapag wala kang ginawa, namatay kang mahirap pa rin. Pwedeng kapalaran mo, pero ang tanong, may ginawa ka bang paraan? Totoo Kasi kung yun. wala kang ginawang paraan, di ibig sabihin, kasalanan mo na yan. Totoo yun. Ganun. May kagagawan ka sa madaling salita. So Sa yung true. improvement na meron ka ngayon, partner, talagang pinaghirapan niya po yan. Kaya ako, pagka may outing, nako, sinasabi ko po sa inyo, 99% aura, 1% chance of swimming. Naka-swimsuit ako sa picture, pero hindi mo ako makikitang mababasa. Syempre, sayang ang pinaghirapan Sayang ang pinaghirapan. Dekada ang pinuhunan niya dito para ma-achieve ang ganitong klase ng kulay. Ng kutis-kutis, pati sa kutis, partner. Kasi sabi nga nung isang araw nga, meron akong sinuot na medyo nagmarka dun sa damit ko. Sabi nung kaibigan ko, grabe, ang nipis na ng balat mo ngayon. Ang sensitive na niya. Samantalang dati, parang ang balat tigas-tigas, kalabaw, correct. Ngayon, konting nakasuot lang ng medyo makate, nagmamarka. Ganon. Kaya pagka partner yung araw, sabi ko sa'yo, nagpa-check up ako recently, ha? Kulang na kulang ko sa vitamin D. Wala akong pake. Charet. Hindi ako magpapaaraw, di ba? Kasi kanya-kanya yan. Paglabas na nga po dito ng opisina namin, paglabas ng building, nagmamadali ang sumakay ng sasakyan. Correct. Kasi ayaw niyang maarawan. Ayaw maarawan. Sayang ang sayang ang mga bata, sayang ang mga turok. True, kasi alam niyo po, ang mga bata at ang mga turok ay natutunaw po sa init, di ba? Kaya kahit malamig ang panahon, partner, hindi ako nag-warm ang hot shower, di ba? Kasi bawal yun. True. Alam mo yung mga masasarap na pag-swimmingan kapag ganitong malamig ang panahon, yung mga hot spring. Yes. Ay naku, partner, hanggang tuhod lang umaabot yung akin.
Hindi mo aasahang lulubog ako dyan, partner. Di ba? Kasi sayang ang pinuhunan, True. sayang yung pinaghirapan. Ang tawag doon ay taking care, 'di ba? Ang tawag doon ay pag-aalaga. Ganun. Yung Totoo. yan yung sinasabi natin pag-i-improve, gagawa ka ng paraan. Alam mo sakto, yung isa nating tambalanista yan ang parang feeling ko parang ganyan ang kanyang tema eh. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, kumusta na po kayo? Sana po one day kapag ka natanggap na po ako sa trabaho, finally mabibigyan ko na po kayo ng alay. Bakit naman wala namang kaming pilitan dito? Saan man nanggaling kasi yun? Ba't mo naisip yun? Pero thank you. Kaya nga, di ba? Anyways, ano po ba dapat kong gawin para makapag-landing po ako dun sa job na gusto ko? Kasi sa totoo lang po, gusto ko na rin po talagang mag-improve ang buhay ko, ang lifestyle ko, ang mga kinakain ko, pati mga kaibigan ko. Ay, mag-improve naman kaibigan. So ayaw mo na naman kaibigan hampas lupa, ganyan. Hoy, yung mga kaibigan hampas lupa, yan ang mga tunay na mga kaibigan. Totoo. Yung mga kasama mo talaga sa lusak at sa hirap, ganun, di Sila yung mga ba? taong umintindi sa'yo. Yes! Di ba nung panahong wala ka pa? Correct. Kaya hindi mo sila dapat kalimutan. Oo, pwedeng magdagdag pero wag mo Oo. silang kakalimutan. Yes. No? Ayan. Salamat tambalan and talagang isa sa mga wish ko in life makilala po talaga kayo at makapagbigay ng alay. And I hope that is soon. Yan. Let's claim it very soon. Yun naman ang importante. Kung hindi mo sinabing may intention ka na magkaroon ng alay, wag natin patagalin ang usapang to. Correct. Oo. Next topic na kami. Kaya lang may benefit kami dito, 'di ba? Oo. So ang importantations bigyan natin ng magandang payo. Yan. Ang tanong niya, paano nga ba maglanding dun sa trabaho na gusto niya, sa job na gusto niya, at ang pinaka mahalaga dito na sinabi niya is para naman ma-improve ang kanyang buhay. Very good talaga dun sa part na 'yon na ang pinaka-intention mo ay makapag-improve ng inyong buhay. Good job ka diyan, 'di ba? Dapat hindi talaga mawawala yun, no? May goal ka. Kasi uulitin natin, balikan natin yung sinasabi natin, yung araw na binibigay sa atin. Sayang yun kung palilipasin mo lang yung araw nang wala kang natapos. Tama. Wala kang goal. So in this case, gusto mong palipasin yung mga araw na mayroon kang achievement, which is magkaroon ng maayos na trabaho, maiahon sa kahirapan ng pamilya mo kasama ang mga kaibigan mo. Correct. Yan, meron kang palakpak dyan, 3 mula sa tambalan. Oo, 3 palakpak talaga. 5 padyak. Huwag Yan. tayong huwag tayong At 10 tumbling. Sige, 'di ba? Yan. 3 split na din. At Isama saka na natin. 20 kembot. Correct. 5 cheer dance, 'di ba? Kasi very good talaga yung maiisip mo na ma-improve mo ay yung sarili. Speaking of improvement, 'di ba? Agree. Kasi again, kung ipinanganak kang mahirap, ipinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan niya kasi namana mo talaga 'yan eh. Yun yung nakuha mo mula sa mga magulang mo, sa lahi ninyo, 'di ba? Ganyan. Pero kung mamamatay kang ganun pa rin, tapos inirereklamo mo, ibig sabihin hindi mo ginawa ng paraan. So very good ka. 3 palakpak, 5 padyak, ilang cartwheel, ilang split para sa'yo kasi very good ka dyan. Alam mo, recently, partner, I hosted the 10th anniversary event of Insights Financial Services Inc. Ayan. So congratulations po sa inyo. Hello kay Sir Angel Cerdeño. Maraming salamat at sa buong team na bumubuo nitong Insights Financial Services. Ang dami kong nakilala doon, partner, na mga masugid na mga tambalanista. Uy. Merong professor mula sa DLSUD na sabi niya talaga nakaka-relate siya sa usapan ng tambalan kasi feeling niya nasa levels daw talaga ng katalinuhan. Taray! Ganon. Sir, Iba nakakahiya. talaga. Nahiya ako. Nahiya ako, sir, pero thank you very much. So anyways, isa sa mga speakers doon, hindi ko sure kung kilala mo siya, partner, pero kilala ko siya kasi sinubaybayan ko siya sa The Apprentice sa AXN. So yung sa season 1 ng The Apprentice, ang eksena doon, partner, mga matatalinong mga tao na nag-hope na sila yung manalo, parang ganyan. So basta yun. Ang pangalan niya is Jonathan Yabut. Okay, so si Jonathan Yabut, napakagaling. Oo naman, Talagang nung nakita ko nandun siya sa program. I follow him. Oo, correct, 'di ba? Talagang nakakatuwa, tas napakagaling, ang dami niyang sinabi. At isa sa mga magagandang na pick up ko from his talk was pinakamahalaga talaga yung tinatawag na preparation. Yan, 'di ba? Yes. At guilty tayong lahat yan eh. Diyan eh. Ako, partner, sabi ko nga, ay, guilty ako sa napakaraming bagay.
sa sinabi nito. Kasi sometimes, masyado na tayong kampante sa kakayahan natin, hindi na tayo nagpe-prepare. Kunyari, sa school, 'di ba? Sa school, anong eksena mo? May exam. Hindi na ako mag-prepare, alam ko na 'yan. 'Di ba? Pwede naman. Okay lang naman. Pwede kang mag-rely dun sa naiisip mo na kaya mo. Pero iba pa rin yung dating nung taong naghanda. 'Di ba? Mas may laban siya. 'Yun, mas may laban siya versus dun sa hindi naghanda na na lang na sige na lang, kung ano na lang, bahala na lang, ganon. 'Di ba? Kasi minsan may ganon tayo Huwag na nating isipin, chill na lang tayo, bahala na. Dadating naman yung dadating yung sagot, dadating yung ganyan na naman okay talaga 'yun, 'di ba? Sabi nga maaaring yung mga taong ganon, sabi ni Jonathan was maaaring pure genius, kaya hindi na kailangan mag-prepare or talagang pure swerte. 'Di ba? Sakto, kahit hindi pinaghandaan, swinerte, ox na ox, 'di ba? So either sobrang talino, sobrang genius o sobrang swinerte, 'di ba? Paano kung hindi kayong sobrang talino at paano kung hindi ka swinerte? So doon ka dun sa part na paghahandaan mo. Totoo. Iba pa rin yung edge, yung laban, yung advantage kapag ka naghanda ka. So doon sa kabisya natin na nag-PM, iba pa rin ang laban mo kapag ka pinaghandaan mo yung pag-apply ng trabaho, para makalanding ka. Tapos, alam mo, napakaganda nun. Tapos, ang pinaka nakakatuwa, sobrang intent ako, nakikinig ako sa talk niya. Umakit ako ng stage partner. Tapos sabi ko, I watched all the episodes of The Apprentice. Tapos, sabi niya sa akin, oh my gosh, I am such a fan. I listen to your podcast. Partner, kilig na kilig ako. Promise. Nakatutok siya sa atin, partner, for almost a decade daw. Talaga ba? Grabe, Jonathan Yabut yan. Totoo. Tapos nung Jonathan Yabut. Tapos nung pinost ko yung picture namin sa stories, ang sinabi niya doon, yun daw yung highlight nung kanyang gabi. Can you just imagine, partner? Kilig match me, 'di ba? Kasi nakakatuwa kasi ito po talaga yung mga taong dalubhasa. Ako I would say na talagang dalubhasa sila sa napakaraming mga bagay. Yung mga ganun. Kaya kapag may nakikinig po sa aming matalino, nakaka-stress po. Napapressure po ako. Na kailangan di ba ma-meet natin yung standards nila. Actually, ang sabi naman natin, lahat naman kasi tayo parang all walks of life. Meron tayong agaw cellphone gang members, pero meron din tayong professor, meron din tayong motivational speaker, 'di ba? At meron tayong business-minded people na nakatutok sa atin. Meron Ganon. yung mga kabisyo natin, yung mga nagtatanga-tangahan sa buhay, kagaya natin. True. Kahapon nga, may nag-message sa akin, CPA. Masaya kasi yung magbobobohan ka lang, gano'n. sabi niya sa akin, gusto niya akong i-invite to give a talk, parang gano'n, to CPAs. Sabi ko, talaga po ba? Bakit po? Tapos sabi niya, kasi I followed your story, I listened to you and Chris, ganyan-ganyan. So parang, tsaka alam ko talaga, Nicole, minsan, tanga-tangahan lang kayong dalawa, pero lumalabas din naman talaga na matalino kayo. Ganun siguro, talaga po ba? Baka po etchos lang ang lahat. Pero yung gano'n, wala. Anyway, nakakatuwa lang. So, shout out kay Jonathan Yabut. Just in case you're listening or your friends who are listening, shout out ka namin ngayon. Idol ka namin. Oo, Lodi, kakatuwa. Ako, I watch his reels. Sabi ko, sana makapag-talk siya minsan sa atin dito. Sana! Sana may connection na ako sa kanya, partner. So, hindi na imposible yung mga bagay-bagay na yan. Budget na lang talaga. Alam, parang kasi malamang mahal ang TF niyan. Pero kaya ng boss natin yan, partner. Kaya ng boss natin yan. Maganda kasi he talks about leadership. Leadership, correct. Yung sinabi niya, isang sa magandang sinabi niya tungkol sa leadership is that, yun, English kasi, nakalimutan ko na. Ang dami. Pero ang ganda talaga. Ang dami niyang topic about leadership. Yes. And, yung sinare mo kanina, financial literacy. Oo, ganyan. Mga ganun. Nakakatulong talaga siya sa personal and professional growth ng isang tao. Pag pinanood niyo yung reels niya, yung mga videos niya, matututo talaga kayo sa kanya. Ganun siya ka-motivating yung yung mga sinasabi niya. Correct. So, maganda siyang
siyang pakinggan. Maganda. Yan yung mga sinasabi po natin na piliin po natin yung mga fina-follow natin. Yes. Yung alam po natin na makakadagdag po ng kaalaman or makakadagdag, yung merong advantage sa atin versus yung nood tayo nood na nag-aaway, ng babash, Totoo. puro chismis, di ba? Nako. Okay lang naman. May naiambag naman sa yung entertainment. Kaya lang, wag lagi. Kasi, syempre, parto, wag tayo wag tayo sinungaling. Gusto din naman natin yung mga chismis, di ba? Nakaka-entertain din naman talaga sila. Pero dapat sisingitan mo talaga na mga ganyan, yung pag-follow sa mga reels, katulad niya ni Jonathan Yabut, ganon. Tapos alam mo ko na nakakatuwa, na siya yung nanalo sa season 1 ng The Apprentice. Ang galing niya magsalita. Correct, ang galing niya magsalita. Tapos ang sinabi niya, partner, na hindi ko makakalimutan, Wasa, kasi first time ko siyang narinig ng outside of yung show na pinanood ko. Ang di ko makakalimutan na sinabi niya, kung katalinuhan lang naman daw at galing at experience, sobrang may advantage lahat ng mga kalaban niya. Kasi yung iba mas matanda, tas 'di ba, yung in terms of experience sobrang dami talaga, ganun. Sobrang tindi ng advantage nila. Kaya lang, sabi niya, ang naging advantage ko, sabi niya, I was prepared for it. Yun yung sinabi niya na edge niya over the others. Sobrang niyang pinaghandaan. Paano? Bata pa lang daw siya, 17 years old pa lang daw siya, pinapanood niya na yung The Apprentice. Sa lahat ng iba't ibang versions, sa iba't ibang bansa, sa UK, sa Indonesia, kung saan man, hindi ko sure yung mga bansa. Basta lahat yung pinanood niya, at habang pinapanood niya yun, kapag may tinanong yung boss, pinopost niya, tapos sinasagot niya. Tapos, basta halos ma-memorize niya. So, kumbaga, dahil halos ma-memorize niya, nung pumasok sa show, medyo nakuha niya yung alam niya na sa first episode ganito. Tapos sa second episode, uulitin si ganyan. O sa third episode, ganun. Yun ang advantage niya. Preparation. Ang galing nun. Diba? At yun ang dapat na matandaan itong tambalanisa nating mga PM. Gusto mo makalanding ng perfect na trabaho, handa ka ba? Yes, you need to prepare for it. You have to equip yourself, and that's part of preparation. Correct. Diba? Kailangan matutukan ng mga bagay na kailangang patok do sa a-applyan mong trabaho. Tama. Hindi mali-mali ang sagot. Again, that's part of preparation. At ako naman naniniwala ako, partner, na regardless of your expertise, profession, kung talagang hindi mo pinaghandaan ng isang bagay, magkakaroon ka ng minus points. Oo, correct. Iba yung taong handa sa laban. Yes, totoo talaga yun. Kailangan lagi tayong prepared kung ano man yung tatahakin natin today or ang anumang endeavor meron tayo everyday. Tama. Paghahandaan po Preparation natin. is key, I agree. Correct. Kasi kapag hindi po tayo naghanda, yun nga, maaaring swinerte lang tayo, kaya naging okay. Nakachamba sa madaling salita. Pero hindi sa lahat ng oras ay chamba. Yes. Pakatandaan yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! That portion was brought to you. Anong ibig sabihin ng mga paghahanda, 'di ba? Maraming ways para maghanda eh. Ako, partner, guilty talaga ako dun sa part ng paghanda eh. Kadalasan hindi ko nga alam kung yun nga, hindi ko sure, malamang hindi ako dun sa pure genius. Malamang dun ako sa pure swerte. Alam mo yung natsachamba, siniswertehan, ganun. Kasi may mga pagkakataon talaga in this job na hindi ko na pinaghahandaan. Alam ba yung magbabasa ako ng script kunyari bago yung show, minsan hindi ko na yung binabasa eh. Kasi alam ko sa sarili ko na parang knowing ko na yan. Alam ko na yan, 'di ba? Pero iba pa rin yung edge, yung taong alam niya, 'di ba? Kasi kahit tatanggalin sa kanya yung script, 'di ba? Kaya niya kasi nabasa niya eh. 'Di ba? So yung bang mga ganon, iba pa rin yung maghahanda ka. So dun sa kabisyo natin na nag-PM, ano ba yung kumpanyang pagtatrabahuhan? Dapat diba? may alam ka, pinaghandaan mo, nag-research ka, kilala mo yung background ng company, Tama. ano yung kalakaran, ultimo yung pag-a-applyin mong trabaho, anong klaseng trabaho. Anong trabaho yun, 'di ba? Kasi may idea ka. baka naman nakita mo lang, tapos mema lang, feeling mo maganda pakinggan, pero hindi mo alam talaga ano ba itong ina-applyan ko. Totoo. Huwag kang sasagot na kahit anong position po. True, 'di ba? Unsure ka, bakit ka pumunta doon? Anong gagawin mo? Baka Sabi mo, mamaya kahit anong trabaho pong available, hindi pwedeng ganon. Hindi pwede. Dapat may idea ka. Sa true. Diba, mag-a-apply ka ba as manager? Diba, as secretary? Diba, as security
security guard. Hindi mo pwedeng kahit ano pong ibigay nyo sa akin, magkatrabaho lang Correct. po ako. Hindi pwede Hindi ka prepared pagka gano'n. Diba? Talaga naghahanap ka lang ng na pagkakakitaan. Tama. Dapat alam mo, kung alam mo, utility, o alam mo, ako po ay, na-applyan ko po ay messenger, utility, na-applyan ko po ay supervisor, ganyan. Correct. Mahirap yung, ano po meron dyan? Di ba parang, parang tindahan lang, di ba? Wala na, X ka. Oo, ano po point meron dyan? agad yun. Correct. Halimbawa, nag-a-apply ka sa isang radio station. Alam mo ba yung radio station? 'Di ba? Sino yung mga tao diyan? Anong klase? Pero ito yung sinasabi ko, partner, na pure luck. Ako pure luck ako dito eh. For me kasi una hindi ko masyadong alam yung love. Alam ko lang yung Love Radio is a radio station that plays love songs. Kaya nga Love Radio, parang ganon. Pero yung very safe answer. Correct, love songs, ganyan. So, kapag kung tinanong nila ako noon kung ano alam ko sa Love Radio, yun pa rin yung sasabihin ko. Tapos ang eksena ko talaga noon was hindi ko kilala yung mga DJs kasi hindi ko alam yung tinatawag na masa station, na meron tinatawag na masa station, ganyan. So nung pumunta nga po ako dito tapos nag-audition, ang audition ko po ay Vigilance of the Youth and the Economic Crisis. At talagang unforgettable kasi English po yun. Alam mo yung parang, ba't ganun, di ba? Ano na-apply mo dito? Pero, luck. Alam mo yung swinerte lang, it's God's will, it's God's plan. Pero sa totoo lang, hindi yun yung perfect example of preparing. Kasi kung nag-prepare ako, maaaring ang adlib ko talagang Tagalog. O kaya inalam ko, nakinig muna ako sa stasyon. Hindi nga ako nakinig, partner. Nung bago ako mag-apply, hindi ako parang, pakinggan mo muna para at least alam mo. Parang nakinig lang ako, hindi ko pinakinggan yung DJs. Ang pinakinggan ko is yung announcement kasi meron kayong commercial noon, partner, na, gusto mo bang maging DJ, ganyan, ito yung address. So parang inaabangan ko yung address kasi parang wala pa bang internet noon, partner. Wala pa. Wala pa. Hindi pa ganon. So hindi ka makaka-google ng anong address or whatever nung early 2000. So in order for you to go to a certain place to apply, kailangan pakinggan mo siya. So sabi ng nanay ko, 'di ba, na may audition for Love Radio DJ. Yun nga pinakinggan ko. Sabi ko, saan ma? Sabi niya, makinig ka para i-air nila ulit yung address. Nakinig talaga ako sa address. Yun lang. Pero kung yung sabihin mong pinakinggan ko yung mga DJs, as inalam ko ano ba yung klase anong klase ba sila magsalita, ganun. Hindi ko inalam. Alam mo yun? Idea, no? Wala talaga ako idea. Alam mo din sa sarili mo that you don't have that intention. Wala kang hindi mo naman intention talaga. Sinabihan ka lang. Hindi mo naman parang, teka, habang nasa corporate ako, maghahanap na ako at gusto ko talaga. Lost soul ako nun eh. You're an accidental DJ. Correct, partner. accidental talaga. Oo. Na-aksidente ka, di ba? Well, aksidente din. Hindi mo na kaya nga na-operahan yung tuhod mo kasi you're an accidental DJ. Yes. Sabi nga ng t-shirt ko, ukininam. Mura yun sa Ilocano. Ukininam. Ganun na. So yan. Dapat talaga may idea ka sa kumpanya na na-applyan mo. That's very basic. Basic yun. For example, may mga interns kami dito na nag-a-apply ng internship. So during the interview, I asked them, what do you know about MBC? Pag sablay na kaagad yung sagot, hindi na kita ipa-prioritize. So that's pag ang sagot wala siyang idea ano ba yung MBC. Oh my gosh. Oo, di ba? Why are you here? Kasi sinama lang po ako ng classmates. So kasi kailangan po namin ng internship. Pag ganun, hindi ka na priority. Lagi mong isipin pag mag-a-apply ka ng kung ano mga position sa isang company, hindi siya dapat self-serving. Dapat ang iisipin mo yung contribution mo dun sa company. Anong ambag mo? Yes. Hindi yung yung mabe-benefit ko sa pag-a-apply ko sa kumpanyang to. Kasi pag ganun yung naging impression sa iyo ng interviewer, X ka na ulitin namin, may minus points ka na kaagad. Hindi ka na nila ipa-prioritize. Do not expect a second call. Wag na talaga. Hindi talaga. So dapat ganun. In other words, prepared ka. Pag tinanong ka, what do you know about Love Radio?
Kilala ko po si Nicole Yale sa Chris Super. Lagi nga po ako napapatawa ng tambalan do. Yan, May plus points ka na kaagad. Agad-agad, lalo na nag-interview si Chris Super, di ba? Oo, Ikaw, diba? Albawa, yung nag-a-apply partner, hindi ka kilala, di ba? Pero in-etches ka na gustong-gusto niya sa radyo, pero hindi ka niya kilala, di ba? Worst, nagbanggit ka pa ng kalaban. Correct, Ay, totoo. Napapakinggan ko po kasi si ganito. Di ba? Huwag kang aasa matatanggap ka talaga. Trot. Minsan nagkakaroon sila ng comparison, yung mga applicants na gano'n. Bakit po natanggap si ano? Hindi mo, sa interview pa lang, napaprocess na doon Kaya nga may interview. Yes. Pasasan pa ano yung purpose ng interview. Di sana diretso pasok na kaagad. Tama. Diba? So, Alam mo, paghandaan mo, interview. correct ka. Yung basic to, yung mga sinasabi po namin, hindi siya bago, na parang ngayon lang narinig. Yung lagi namin sinasabi sa inyong mga CV, kung uso pa yung CV, di ba malamang uso pa rin. Huwag kayong maglalagay dyan ng mga bagay-bagay na kapag tinanong sa'yo, hindi nyo alam yung sagot. Diba? So yun. Baka mamaya Part of preparation. correct ka. May mga nilagay ka dyan ng mga naging biktima na tayo sa maraming beses. Ako, ang dami kong beses na isang beses na may nilagay ako doon na inattendan ko na seminar nung college. Pero sa totoo lang, Alam mo, swerte ka talaga. oo, swerte talaga ako. Patuloy mo yung kwento na yan para masabi natin, swerte ka nga. Hindi, pero hindi ako swerte doon. Kasi Okay. siguro hindi rin ako meant for that. Pero may nilagay ako kasi noon, uso kasi yung 7 pages na na resume. Grabe yun, Oo, 7 pages. Tas, alam mo, ang gastos ko talaga sa noon. Bakit umabot na 7 pages? Syempre, ang laki ng font 72. Hindi kasi Gusto mo na malabo yung mata ng interviewer. X na agad yun. Anong kala mo sa akin? Di ba matanda? Di ba? Pero dati kasi uso yung makapal. Ibig sabihin yung marami nakasulat. So, lahat ng seminars ko na in-attendance simula nung first year college ako, talagang nilagay ko doon. Tapos isa sa mga seminar doon, hindi naman lahat doon yun talagang natuto ko, nakinig ako. Yung iba doon, kasi lang kailangan at requirement yung attendance, ganon. Pero dahil mukhang maganda tingnan, seminars attended, di ba? Tapos, Pampahaba correct, marketing, chu-chu-chu, kemerut, chinini, ganyan. Sinulat ko yun lahat. So, nung one time na nag-apply ako sa isang trabaho, sabi sa akin interviewer, I see that you've attended this seminar, ganyan. Tapos, syempre, the hechicera in me, sabi ko, yes, sir, ganyan. Chu-chu-chu, I attended that seminar, ganyan. Tapos, what did you learn? Ganyan. Tapos, syempre, ako, the hechicera in me talaga. May mga sinabing kung ano-ano, di ba? Tapos, partner, obviously, yung sinabi ko ay isang malaking etchos, hindi talaga yun kasi in the end, sinabi niya, ang sinabi, hindi niya man ako pinahiya Parang, hindi niya parang sinabi na, mali ka or hindi niya sinabi na hindi naman ganoon, 'di ba? Pero ang sinabi niya lang was, okay, thank you very much because I'm glad, parang sabi niya, I'm glad that you attended because I was the one who gave the seminar. Hindi ko matandaan, partner, na siya yung nagbigay ng seminar. So alam ko talaga sa sarili ko na kinuha ko lang sa kung saan, partner. Yung mga sagot ko, ayun, hindi na ako nakakuha ng second call. Kasi ako naniniwala din naman ako na while it's really important, totoo naman na yung preparation, meron din naman talagang tinatawag na if it's meant for you, it's meant for you. Kung hindi, kahit nag-prepare ka dyan, di ba parang beauty pageant, di ba? Kahit gaano din katindi yung... Correct, lahat naman yan. Teka, dadaan lang ako True. Well, meron ding mga iba-iba na mga pamparami, di ba, na pumunta dyan. Na pumunta kasi out of yung feeling nila, kaya nila, di ba? Pitsugin siguro. Oo. Di ba? Miss you. Oo, talaga. They all... Truth. Training, yan. Lahat ng klase ng training pinagdadaanan. So, kumbaga parang dinadaanan din naman talaga yung preparation. Pero if it's not meant for you, it will not happen. Diba? Hindi talaga siya nauukol. Diba? Yung mga ganun, yan yung mga bagay partner na nag-ano ng buhay ko yung parang nagkakaroon ako ng, ano ba? Sobra na, ba seryosohin o wag na lang? Kasi kahit naman seryosohin ko, in the end, kung hindi naman siya para sa akin, hindi siya para sa akin. Parang yung pag-audition ko dito, hindi naman ako seryoso dito, partner. Gusto ko lang mag-move on. Isipin mo yun. Gusto ko lang mag-move on kaya gusto ko ng bagong environment. Pero, di ba? Swinerte. At dito pala kasi ako meant to be. Correct. Pwedeng tingnan sa aspect. May ganun din. This is your destiny. Oo, may ganun din na parang this is God's plan for you. Parang ganun. Pero tama yung binanggit kanina,
may edge pa rin, mas may advantage Iba pa rin yung advantage. yung mga taong nag-prepare. Correct. Kailangan natin sa buhay yon. And ulitin natin, no, regardless of your expertise, hindi tayo, ako naniniwala ako na kahit gaano ka-expert sa isang bagay, regardless of your profession, there's always room for improvement. Diba? Lagi tayong may areas for improvement. Kahit ikaw yung binansagang pinakamagaling, diba, na magkalikot ng computer, magkalikot ng cellphone. Correct. Diba? Ikaw yung pinakamagaling na speaker, there's always room for improvement. At hindi mawawala yun kasi everyday is a learning process. Lagi tayo may natututunan everyday. Hindi Totoo yung yan. natutunan mo ngayon ay yun na yun for the rest of your life. Hindi. Bukas may panibago ka namang natututunan. And that's the beauty of living. Oo, diba? yun. Parang kung wala tayong areas for improvement, wala na, hindi ka na may enjoy ang buhay. Para saan ka pa't Ano nagbubuhay? ka na talaga, complacent ka na. Ano ka na? Gulay. Yes. Isa kang patatas, guys. Isa kang, para medyo masarap ka ng french fries ka na, diba? At least niluto, gano'n. Pero hanggang doon na lang. Totoo, dati nga meron akong impression ng isang presidente, siya talagang pinakamagaling na tao para maging presidente siya ng isang bansa. Pero hindi pala, no? Everyday, napakalaki ng ng learning curves na na kukunin niya. Totoo. Kasi kahit gaano siya katalino, kahit gaano siya kagaling, 'di ba? Ang dami niyang problemang i-resolve. Hindi pwedeng sa isang salita niya resolve na kaagad ang isang problema. Hindi. 'Di ba? So, kahit gaano siya kagaling, 'di ba? Kung gaano kagaling yung tingin natin sa kanya, hindi pa pala siya yung talagang makakagawa ng solusyon. Actually, partner, yung sabi ng sino ba yun? Si Francis Kong. Na-meet ko din siya nung nung time na yun. Kaya napaka-rich nung 10th anniversary na yun eh. Si Francis Kong, ang sinabi niya was, joke lang naman to. Sabi niya, alam nyo ba na mas makapangyarihan ang CFO kaysa sa CEO? Yes, agree. Agree. Oo nga naman, totoo, no? So, sabi niya, kasi di ba minsan may feeling tayo na yung CEO siya na talaga yung parang sinabi mo, partner. On another note naman to. Depende, yung expertise kasi ng CFO ay hindi expertise ng CEO. Totoo naman. Pero ito lang sa aspetong to. Kasi kahit na ikaw yung CEO, pag sinabi ni CFO na walang budget, hindi rin makakagalaw CEO. Parang ganon. So, wala lang, parang additional inputs lang na minsan we think na ito na yun. Oo, ito na yun. Ito na yun. This is it. Ganon. Hindi eh. Siya, always merong, sabi nga mo nga ni partner, learning curve. Laging merong bagong matututunan. At hindi po ito hindi necessarily academically inclined yung learning. Pwedeng hindi academic ang learning eh. Pwedeng ang learning ay emotional, ang maturity ay spiritual, may mga ganon. Pakikitungo sa ibang tao. Yes. Yun, isa sa mga sinabi ni Jonathan was, wag mo daw English kasi nahihirapan akong i-translate into Tagalog. Charot. Hindi, isa sa mga sinabi niya. Hindi ko pa nakita nag-Tagalog yan. Wala pa ako nakita. Nag-Tagalog. Alam mo, na-cute ako magsalita sa kanya. Alam mo bakit? Parang nasal siya eh. Yung pag pinakinggan mo siya, bata yung boses. Parang galing, nasal siya. well-enunciated. Oo, sobrang well-enunciated talaga. Super. As in, ang bawat bigkas niya. Correct, di ba? And the semantics yes, is different. Ganon. Iba talaga. Sana talaga natin. Mahal ka ba, Jonathan? Send ko sa'yo tong Facebook na to, live na to, para yun yung eksena na kailangan may matutunan tayo from people every day. So for example, kunyari, nagko-commute ka. So if you commute and you sit at the same place every day, yun siya. Pero kung halimbawa magko-commute ka, kunyari, medyo iba mo yung ruta mo. 'Di ba? Kung kahapon nag-UV ka, this time i-try mo mag-jeep kasi pwede din naman yung option ng jeep. Ganon. Meron kang bago matututunan dun eh. Kung halimbawa, sa isang meeting, lagi mong katabi itong kaibigan mo o kaya sa classroom, ito lang yung lagi mong tinatabihan. Yung matututunan mo,
dun sa kaibigan mo, hanggang dun lang. Kasi siya yung nakakasama mo eh. Pero try mong umupo sa ibang lugar, may iba ka rin maririnig, may iba ka rin matututunan. Ganon. Kasi every day, we get to learn. Totoo Hindi lang mga pangmatalino mga bagay na hindi limited sa ganon na baka sabihin, pangmatalino lang yung mga learning. Hindi. 'Di ba? Yung matuto ka nga ng isang bagong ruta na may ganito pala. Hindi mo lahat alam. Oo, totoo yun. Hindi natin na alam salita. lahat. Minsan, akala lang natin alam na nating lahat. Minsan mayabang tayo kasi akala natin matalino na tayo. Magaling. Alam na nating lahat. Tinitingala. Ganun tayo yung yabang, pero ang totoo niyan, walang taong all-knowing. Hindi lahat ng tao ay alam ang lahat ng bagay. Correct. Diba? May impression lang tayo na matalino kasi subject matter expert siya doon. 'Di ba? Pero tanungin mo sa ibang bagay. For example, sa isang may kakilala ko na na sobrang expert pagdating sa sa taxation partner. Kasi yun na aral niya. Talagang bibilib ka. Siya taxation expert eh. So talagang subject matter expert sa madaling salita. Pero nung nagkasama-sama kami sa isang parang picnic. Nakahalubilo lang naman. Mga ganun tipo. Yung simpleng life skills, for example, magbitbit ka lang. O bantayin mo yung sinaing, natataranta siya. Okay. Ano gagawin ko? Kumukulo na yung parang okay. Kasi naiintindihan na, impressive ka sa taxation. When it comes to parang sharing your tungkol sa taxation. Pero minsan magugulat ka rin, talaga ba? Natataranta ka, kumukulo lang yung rice cooker. Anong gagawin ko? Tanggalin mo yung takip pa. Diba? So yun ang sinasabi natin. Diba? Akala natin matalino na yung taong ito. Oo, matalino siya sa subject na yon, sa topic na yon. Pero tingnan mo, yung pagsasaing hindi niya alam. Anong gagawin niya kapag kumukulo ang rice cooker? 'Di ba? Ang kanin sa rice cooker, hindi niya alam ang gagawin. So, ganun po tayo mga kaibigan. Kaya ako naniniwala ako na kahit gaano ka katalino, hindi mo pwedeng ipagyabang. Matalino ka sa aspetong 'yan, pero hindi lahat ng bagay sa mong ito ay alam mo. Kasi walang all-knowing. Naku, kasi kung ikaw yan, partner. Kanang kamay ka ng Diyos at Diyos ka, yun. Pwede, 'di ba? Pwede. Hindi, or pwede kang pumalit na kay Google. Total naman bida-bida ka, 'di ba? Pero wala talaga. Walang ganon, 'di ba? Madaming pwedeng matutunan. So, wag masyadong mayabang. Pero syempre, gets naman natin yung mga mayabang sila kasi alam nilang knowledgeable sila. Sa subject diba? na 'yon. Sa subject na 'yon, 'di ba? Talagang mabibilib ka naman talaga sa isang tao, kaya nga tayo may mga sinusundan na mga experts kasi alam natin na bilib tayo sa kanila pagdating sa ganyan. 'Di ba? Parang kunyari, bilib tayo sa isang tao kasi galing siya magsalita, pero dun sa married life niya wali. So, hindi tayo bilib dun sa aspetong yon. O kaya, bilib tayo sa isang tao kasi ang galing niyang tatay. Ang galing niya mag-alaga ng mga bata, pero hindi siya magaling sa kumpanyang tinatrabahuhan niya. Ganon. Kasi yun nga, may mga kanya-kanya tayong mga strength at may mga weaknesses. Hindi pwedeng alam mo lahat. Kasi yun nga, kanang ka na kamay ng Diyos? Ano ka, Google? Alam mo lahat? Ano ka, ChatGPT? Ganon. Walang ganon. Walang ganon. ChatGPT nga hanggang 2021 lang din na knowledge, di ba? So, meron lang ding hangganan. Totoo, ganyan. tayo pa kayang tao. Yes! Talagang may limitasyon lang din. Correct. Pero for now, walang limitasyon ng pamimigay ng papremyo, Yes, di ba? dahil tuloy-tuloy. Correct. Ang ating fan scan. Kaya Manila, scan mo na! Scan. Sabi ni Ray G. Egia, ayan, habang fina-flash natin yung ating QR code. Naubos ko ng pakinggan ng podcast niyo po sa Spotify. Every week pala kayo mag-upload doon. Naiinip ako, kaya follow ko na lang dito sa FB Live ninyo everyday. Pwede din. More power and good health sa inyong dalawa. Tambalan. Keep safe and God bless you both and your families. Newbie Tambalanisa only at this year. Nakikinig ako sa Spotify while working here abroad. Yay, thank you! Michelle M naman is nagpapa-shoutout watching from San Diego, USA. Yan. Good morning.
O yan, itapat nyo lamang po yung QR code, yung camera ng inyong cellphone sa QR code na nakikita nyo sa screen, yung bilog na yan. Itapat nyo lang. Pag tinapat nyo, may lalabas na katanungan na dapat yung sagutin. At ang ating question for today? Ang tanong ay, ito sa programa ng Tambalan iba-iba kasi ng tanong bawat programa. Okay. Today's question, ito ay bahagi ng katawan na malagkit at madulas. Ooh. Saan yan? Yan. Letter A, bunganga. Letter B. Singit. Letter C. Leeg. Or letter D. Kilikili. Parang lahat. Wala bang all of the above? Alin sa palagay mo bahagi ng katawan na malagkit at madulas? O, kung alam mo ang tamang sagot, scan mo na. Go, go, go! At mamaya, bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin yung maswerteng tatanggap ng 500 pesos! Easy peasy. Easy peasy. Easy lang yung question. May Sagot-sagot chance ka lang. na magkaroon ng 500 piso. Ganun kabilis, ganun kadali. Tama. Newbie Tambalanisa po ako at ang dami ko natututunan sa mga words of the day po ninyo. Sabi ni Remy Taiza. Thank you yun, po. that's part of preparation. Yan yung Learning part new of learning. Diba? Sabi nga, when you listen to, let's say, Spotify, pwedeng makinig kayo hindi lang sa or kunyari manood kayo sa Prime Video, Netflix or whatever, 'di ba? Okay naman ma-entertain tayo sa mga pinapanood natin na sandamukal na K-drama, series na mga pero singitan natin na manood tayo ng docu. Yan, yung mga ganon. Pero natin ipipilit kung hindi mo naman gusto, 'di ba? Syempre, maghanap ka ng docu na interesado ka kasi kung ipipilit mo tapos hindi mo na matatapos 'yan kahit yung parang tali-talinuhan ka tapos hindi mo naman hindi mo na tinapos kasi ayaw mo na. Dapat yung interesado ka, huwag mong pilitin kasi may hirapan ka lang i-absorb. True, correct. Diba? Kaya yung mga experts sa isang bagay kasi interesado sila doon. May mga taong halimbawa magaling magkutingting ng kuryente. Kasi yun yung interest nila. Diba? At doon sila nagiging expert. Tama. So, ganun yun. Find Kanya-kanya. things that interest you. Correct. Tsaka, interest you. totoo yung yung kanya-kanyang expertise. Nasabi ko na to dati, partner, na hindi ako magaling magtupi ng underwear. Pero pag, meron lang akong paraan yung 3 folds, yung gitna, tapos left flap and then right. Pero yung kasama namin sa bahay, kaya niya talaga ng yung nakabilog sila. Yung pwedeng ibato sa'yo, yung ganon. Pag ako gumawa ng bilog, hindi siya tight. Yung pag binato ko sa'yo partner, bubuyang-yang siya. Panty ako, ganon. Ganon. So, makanya-kanyang expertise. Tapos yung partner, mas magaling pa siyang maglagay ng fitted blanket kesa sa mga iba sa hotel. Kasi yung skill yun 'di ba? Meron kaming chinek-inan na hotel na tinulungan niya pa yung nagkakabit ng fitted blanket kasi hindi pa ganun ka skilled about it. So may mga ganun. 'Di ba? May mga expertise sa ibang mga bagay. But you can't have it all. 'Di ba? Magaling ka sa one thing, pwedeng hindi ka magaling sa another thing. Maraming nakaka-impress na mga tao. Actually, lahat ng mga tao impressive. Totoo. Kung kaya mo lang tingnan talaga yung strength niya. Di ba, minsan kasi, nakikita lang natin yung gusto nating hangaan. Dapat hindi tayo selective sa madaling salita. In other words, dapat ang mindset natin, lahat po ng tao may kanya-kanyang strength. Meron talaga. May kanya-kanya tayong expertise. So, dapat hindi selective na parang, ang hangaan ko lang yung halimbawa, yung talagang pinakamataas na may pinag-aralan, di ba? Hindi mo alam, impressive din yung mga taong, di ba? May mga taong sobrang impressive na high school graduate. Correct, totoo. Mas mayaman pa dun sa mga nakatapos na matataas ang pinag-aralan. Totoo. Madaming ganun, ha? Correct. Oo. Kaya hindi mo pwedeng i-downgrade yung
yung mga tao. Ang mga tao kasi kanya-kanya po tayo ng Correct. expertise. Tama. May mga nagagawa sila na hindi mo nagagawa. May mga nagagawa ka na hindi nila kayang gawin. Perfect example talaga yung yung tax expert na yun. Na parang, nung nagsalita siya, siya talagang makikinig kayo. Oo, Ba't hindi namin alam to? Parang ano kaya yung wiring ng brain niya? Bakit parang second nature sa kanya yung taxation, Kasi di ba? Napaka-complicated intindihin. Kinalimutan ko na nga yan, partner Hindi natin ako hanggang ngayon hindi ko siya naiintindihan. Oo. Di ba? Pero may mga taong naiintindihan yun. At saka parang pag in-explain nila sa'yo yun, parang wala lang. Yung parang, kasi ganito yan, chuchuchu. Yung parang naghati ng patatas. Alam mo yung ganon. Oo. Tapos nung humalubilo na, tapos nakita yung rice cooker na kumukulo. Yung nagsasaing kasi. Sabi niya, oh my God, anong gagawin ko? So, babae ito, lalaki? Lalaki. Oh my God, ganon. Diba? So doon ka talaga doon mo makikita yung difference. May mga tao, ako syempre sasabihin nung isang kasama ganito lang po yan, tatanggalin nyo lang po. Oo. Pag kumukha, kasi balik nyo lang maya-maya. Diba? At yun, kahanga-hanga yun for Correct. for some, na parang, ay, gano'n lang pala kadali. Ay, ang galing naman, marunong ko magsaing. Oo, Diba? parang, ganun pala yun. Oo, ang galing mo naman. Kasi, at kahanga-hanga yun for them kasi hindi nila ginagawa yun eh. Oo, nasaing mo yung kanin ng hindi sunog, ng hindi hilaw, ng hindi matigas at hindi malambot. Alam mo kung kailan tatanggalin yung takip. Ooh, amazing. Diba, tansyado mo yung rami ng tubig. Oo, versus yung bigas. O, diba? May ganun. At kahanga-hanga yun for some. Listening po from Santa Barbara Post Office, si Josephine Oliva. Yan. Kakaiba ang lalim ngayon ni Chris, sabi ni Arimochi Hiromi. Lalim. Nailed or Niled Kabebe. Shoutout po, I love you both. Tambalanisa since 2010, watching dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Hello po. Salamat. Ato, sabi ni Emma Calma Tampipi Loro. Sabi niya meron si Auntie Piling. Piling matalino. Oo, piling alam lahat. Oo nga naman. May ganun din. May mga ganun tao na feeling alam lahat. Well, minsan naman, matatansya mo din naman yun. Na parang, okay, sige, alam mo naman na, ay, nagmamarunong na lang siya, o nagpapa-impress na lang siya. Mamaru. Diba? Kasi minsan, alam mo naman talaga, kunyari, ikaw na nakikinig, ikaw na listener, alam mong kabisado mo na yung sinasabi niya, pero pinalalabas niya na mas kabisado niya pa. Ganon. Kasi may ganon talagang tao. Si Teacher Earl Eric Baladad, sabi niya, iba talaga kapag handa ang isang tao. Ika nga sa mga sabi-sabi, daig ng maagap ang masipag. Yun, daig ng maagap or prepared ang masipag. Pinaghandaan Or mas nakaangat ang mga maagap. Ayan, thank you. Hello kay Spencer Saino. Hello kay Bernadette Marin. Salamat. Rachel Ann Relosa Guerrero says, good morning po, Tambalan from planet Earth. Stay safe on a rainy day. Salamat. Diba yung mga halimbawa natin, may mga kakilala tayo na sobrang galing talaga pagdating sa libro. Na parang, ako kasi pag nagbabasa ako ng libro, for example, dalawa yung proseso ko Minsan nagiging tatlo. Skim, read again, and read with comprehension. Tatlo yung proseso. Pero may mga taong tingin lang, nag-scan lang, parang talaga na-process agad ng brain nila. Na-absorb ka agad. Yes. Yung mga iba nga, kahit na ang ingay, ganyan, nakakabasa sila. Oo. Pero may mga iba na kailangan concentrated, kailangan Ito pa ang aming napakagandang HR! Ako ng Tagaytay. Ay! Wow. Sana all. May problema. May umabsent sa office. Tapos ko, 5:30 ako ng madaling araw umalis. 8:30 ako dumating. Oh my Traffic. gosh. From where? From Kaintaers kami, pero... Ma'am, we're live live tayo, mama. Kasi, parang sabi nga nila, For awareness. you're not in Manila if you don't experience traffic. Yes. Correct. Wiwing. Hindi ko nakakaya
planning pumunta ng Magallanes. Yung papuntang C5 may Army Navy. Doon ka na nag-drop. I park, may I buy. So, ang halaga ng pagsi-CR Ay, magkano? Koryo. No choice na eh. Sige Oy, patulan ko na it's a to. no choice situation. Ugating ka sa tagal. Oo naman. Sabi ko, it's the price we have to pay. Kesa naman umago sa binti. Tama, kaysa magpagamot ng UTI. Tama. Susumpa ako. Aliwat kanan ang mga motor. Tapos tipong ikaw ay naghihintay lang na mag-go. Ipipilitag mo pa Oh. sa side mirror. Kaya tuloy nung huli na, yung ang dami na nang tumatama, may ay baba. Ina mo. Dapat may radio program din po itong HR head namin eh. Ang dami pong kwento. Dapat mga 6 Storyteller. hours. Oo, ganyan. Pero we get you. Lahat naman po na nagko-commute lahat ng bumabiyahe sa Maynila ay mandirigma. Kung alam ko na. Puno na. Grabe, no, 5:30. Stay na lang sa Grabe mirror. naman, Tulog oh. na ako, Diyos ko. Ay, Parang 2 hours pa lang ako natutulog. grabe naman. O, mag-ingat po papuntang Tagaytay. Kumusta ako kayo sa lahat ng Yes. babu sa mga Babush. audience. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Mandirigma ka talaga kapag bumiyahe ka dito sa Manila. Oo, dapat Dami talagang ba ang kwento lagi itong natin? Oo, yung aming HR. HR head. Oo. Ayan. Uy, 9:11 na pala. Oo nga. Exit na muna Wiwi break tayo. na po. Wiwi break. Speaking of wiwi, nung ating kwentong wiwi, exit na po muna kami, ha? Salamat! See you laters. Bye! See you later.